Guys, what's up? Pag-uusapan natin ngayon guys, ang isang security guard, tinanggal siya dahil sa cellphone. Paano yun? Bakit tinanggal siya? Ang cellphone ginagamit natin araw-araw. Diba? So bakit siya tinanggal guys? Anong dahilan? Anong kwento sa likod ng pagkatanggal niya? Pag-usapan natin guys, para maintindihan ng karamihan ng security guard. Okay? Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys, ang pag-uusapan natin guys ay isang security guard na tinanggal ng kanyang agency dahil sa cellphone. Pwede ba ito guys? Pwede ba? Ha? Nangyayari ba to? Okay guys, pag-usapan natin guys. Okay guys, bago natin pag-usapan yung guys, baka magulat kayo guys na medyo mahaba yung buko at medyo ka-earrings tayo at nakasando. Parang nagiinuman lang. Okay, kasi ako guys ay isa ng retired na po ako. Isa na po akong retired na security officer, security guard. Kaya itong pormahan natin ay parang nagmo-model-modelan na tayo. Guys, pero kung kayo guys ay naghahanap ng mga video na regarding sa security guard at mga kaalaman tulad ng pinag-usapan natin ngayon, pumunta na po kayo sa channel ko guys. Ayan. Ayan. Pag nakarating na kayo sa channel ko guys, pindutin nyo po yung playlist. Ayan, na playlist, ayan. Oh. Okay, pag napindot nyo na yung playlist guys, ito ang lalabas. Ay guys, playlist na yan. Ayan ha. Puntahan nyo yung Security Guard Matters. Nandyan yung mga video natin guys. At makukuha nyo yung mga informasyon na gusto nyo malaman at makatulong sa inyo tulad ng pag-uusapan natin ngayon. At kung gusto nyo makilala ako ng tuluyan, lubusan pala, marami tayong video dyan guys, sa mga may pinagagawa tayo dyan para magkaroon kayo na idea kung sino nagsasalita sa harapan nyo. Okay? So ngayon guys, pag-usapan natin yung isang security guard. Nagbigay siya sa akin ng isang comment. Okay? Nag-comment siya. Ito yung tinatawag na tugma to sa panahon natin ngayon dahil cellphone di ba? Cellphone. So ito yung kanyang comment. Ayan, oh. Nag-comment siya sa akin sa isa sa mga video ko. Ayan. Okay, basahan natin. Sir, tanong ko lang po. Guard din ako. Meron siyang pharmacy pero hindi ko binilagay yung pangalan kasi baka sabihin ginamit natin. Nakita po ako ng agency ko na nag-CP o kaya cellphone. Okay ba? Ako. Pero yung paggamit ko ng cellphone ay importante. Dahil namatay po ang kapatid ko, condolence po sa kapatid nyo. Tapos, pinakita ko sa kanila ang picture ng kapatid ko. Yun lang sir, tinanggal nila ako. Pwede ko ba sila ipaduli? Yun ang tinatawag na malas-malas lang kasi sa dami ng mahuli, yung pagkakataon pang nakasulpon siya habang siguro itong ating nag-comment ay single post to, dito detachment kasi pharmacist So ang mga single post kasi guys ay hindi yan, wala yung mga officer na tulad namin na tinatawag na supervise. So pinupuntahan ng mga inspector ng agency yan. Okay? Inspector ng agency at ang malas niya kasi natimingan siya na naggamit siya ng cellphone niya na may importante siyang tinanggap na tawag, no? So, yun na, RTO siguro. RTO to sir, marami na pong video regarding RTO, regarding sa mga iba yung RTO, iba yung tinanggal ka talaga sa agency. Pero itong violation mo sir, hindi to katanggal-tanggal sa agency, siguro sa pwesto. Okay? Ipaliwanag natin, tapusin itong video kasi napaka-importante ito na topic. Napakahalaga. Okay?
So, sir, bago tayo magpatuloy, sir, sa talakayan natin regarding doon sa iyong comment, gusto ko lang i-remind sa inyo na may mga masasakit tayong salita na bibitawan dahil real talk ang bibitawan natin at hindi ko po ikukonsente ang mga maling mindset o maling pananaw ng mga gwardya. Kaya dito tayo nagkakatalo sa knowledgeable regarding sa trabaho ng gwardya at sinabak ka lang, hindi ka nag-training, basta ka na lang sinabak at yun na nga, na pupunta tayo sa mga maling akala at maling galaw. Okay? So, una-una, gusto kong ipakuan muna sa inyo, ipahatid sa inyo ang Code of Conduct number 4. Ayan. Code of Conduct number 4. He shall refrain from reading newspaper, magazine, books, etc. while actually performing his duty. Okay. Wala namang sinabi dito cellphone. May books lang, tapos magazine, newspaper. Dahil ang cellphone ng panahong ginawa itong rules ng gwardya ay wala pang cellphone, hindi pa uso. So, nabilong sa etc. Kumbaga, at iba pa. Okay? Bawal, may mga pwesto po tayo sa security guard na pinagbabawal ang paggamit ng cellphone. May iba naman, pwede. Pero most of the time, most of the post ay pinagbabawal. Doon sa pinanggalingan kong detachment na ang hawak ko ay almost 200 na gwardya, yun, main office ng isang bangko, bitbitin mo lang yung cellphone mo kahit nasa loob ng iyong bulsa. Pag nahuli ka ng in-house, tanggal ka. Kami namang mga officer, pag nalaman ng mga in-house na may bit-bit ng cellphone ang aming tauhan at hindi namin nasita, magkakaroon kami ng memo. So marami akong natanggap na memo kasi nga hindi ko kayang magmalaki ba na bilang officer kasi isa rin naman akong ordinaryong tao lang din. Officer nga lang sa trabaho pero hindi ako pwedeng kumbaga nakokonsensya ako na basta ko na lang tanggalin yung tao dahil sa cellphone na nakalagay sa bulsa. So, hindi ko gaanong nakuha. Nabibigyan ako palagi ng memo dahil maraming nahuli at natatanggal na matigas ang ulo na gwardya. Na bawal magdala ng cellphone kahit nagdala, kahit ilagay sa bulsa, bawal. Pero ginagawa pa rin ng iba. So, natatanggal sila basta-basta. Okay? So, yung paggamit ng cellphone sa duty natin ay may mga post na bawal. Okay? Pero may mga post naman na pinapayagan. Pero, sabi ko nga, most of the time, binabawal ang cellphone. Ngayon, ang tanong mo dito, importante nga namatayan nga ako ng kapatid Namatayan ako ng kapatid. Hindi nyo ba naintindihan? O, di ba? Siyempre, nagdadalamhati itong nating nag-comment dahil namatay yung kapatid niya. Ganito yan, sir, Kung may mga importante tayong tawag sa pwesto natin, ilagay natin sa tamang proseso. Ang ibig ko sabihin, kung may importante nga tawag, wag mong i-entertain yung tawag kung nasa pwesto ka. Kung nasa pwesto ka, kung nasa pwesto ka, wag mong i-entertain ang tawag. Ang maghanap ka, kumbaga, manghingi ka ng tinatawag na assist o kaya reliever sa duty mo. Baka naman sabihin mo, nag-iisa lang ako dun, sir, sa pwesto ko Nag-iisa lang ako. So, ano bang style nyo pagka kumakain ka? Kung nag-iisa ka, nakikita ko kasi yung tulad ng mga pharmacist na malalaki, pag kumakain yung kanilang gwardya, ay pinapalitan ng janitor o kaya yung mga utility nila sa pintuan. Okay, sir, di ba? Kunwari, ganun, nakikita ko Kung ano yung proseso ng pagkain mo, kung nakakain ka, di ba? Hindi naman pwedeng kumain ka dun sa, kuhan mo, siguro, mga proseso ninyo. At, saka ka ngayon, pre, sandali lang, may tawag na ako importante. Pumunta ka sa CR. O kaya pumunta ka sa likod ng kuhan, ikuhan mo, i-entertain mo yung tawag kasi nga importante. Hindi yung ikakatwiran mo dahil porket
may importante o namatayan ka, gagawin mo yung i-entertain mo yung tawag mo na nasa pwesto ka. Kasi nga, ang trabaho nga ng security guard ay is to monitor the place, to secure the place para hindi malusutan ng mga tao o ng mga masasamang mga gagawa ng kasamaan sa paligid. Eh kung nandun ka, aligaga ka, ganun-ganun ka, nawala ka na sa attention sa trabaho mo. So yun yung kinuha ng agency. At minalas ka pa dahil napuntahan ka ng agency mo na nagaganon ka. Diba? Nagtatatawag ka. So minalas ka eh. Ang sa dami ng pagkakataong puntahan ka ng agency mo, yung pa talagang in-entertain mo yung tawag ng iyong pamilya dahil namatay nga yung kapatid mo. Okay? So, ang hinanakit mo, pinakita mo na lahat yung katunayan na namatay nga yung kapatid mo, pero tinanggal ka pa rin. Hindi man binigyan ng konsiderasyon. Ganito yan, sir eh. Tayo mga gwardiya, sir, tayo ang mag-a-adjust. Hindi ang kumpanya. Hindi ang agency. Tayo ang mag-a-adjust sa sitwasyon. Wala silang pakialam sa damdamin natin, sa kalagayan natin. Ang issue dyan, binigyan ka namin ng sweldo, pina-duty ka namin, may sweldo ka, mag-duty ka. At i-implement mo yung tinatawag na rules ng bilang security guard. Tulad yan na Code of Conduct number 4, nilabag mo. Ngayon, ang katwiran mo, kinatwiran mo na namatay nga yung kapatid mo, no? Namatay yung kapatid mo. Eh yun nga yun, sir eh. Hindi sila ang mag-adjust sa sitwasyon natin. Kung bibigyan tayo ng konsiderasyon, hindi well good. Pero kung hindi, wala tayong magawa doon. Kasi tayo nga isang security guard, tayo yung mag-a-adjust, hindi sila. Wala silang pakialam sa mga sitwasyon natin. Kaya nga tinatawag na marunong tayong lumagay kung saan tayo. Ngayon, kung may mga ganitong sitwasyon, sinasabi ko nga na ilagay mo ang sarili mo sa tama. Tulad ngayon, so, pinakita mo yung katotohanan na namatay talaga ang kapatid mo, pero tinanggal ka pa rin. Dahil bakit? Ganito kasi yan, sir, sa duty ng security guard, may mga post na magaganda. Magaganda ba? Tapos, gusto kang sulutin. Gusto kang sulutin kasi ang ganda ng pwesto mo eh. Pwesto mo eh. Malamig. Okay ganito ang labanan ng security guard Kunwari single post ka. Ang pinagdutihan mo ay maganda. Malamig. Maganda magbigay ng mga bonuses yung kumpanya. Single post ka. Pinag-initan yung pwesto ng tauhan sa opisina nyo. Diba? May tauhan siya, may pamangkin siya, may kuwan siya, sir. Gusto ko sana dun sa pharmacist na yun, sir. Malapit sa amin eh. So ngayon, ang gagawin ng kuwan, saka na lang pagka-bakante, ilalagay kita. Ang gagawin ng bakir ng tao, gagawan ka ng butas. Gagawan ka ng butas. Bakit? Para maalis ka doon. Para mapalitan ka. Okay? Kasi nga, ang agency at ang kumpanya, walang pakialam sa kalagayan natin mga gwardya. Tayo ang mag-a-adjust, tayo ang mag-iingat sa trabaho. Dahil, pinapasahod tayo eh. Kung ano mang pinagdadaanan mo, diskarte mo sa buhay yun. Hindi nila diskarte yun. Di ba? Kaya nga, tinuturo ko sa mga channel ko, mga kaalaman, mga takbo, mga diskarte, ng pagsisecurity guard. Okay? So, ikaw sir, nasingitan ka. Nagawan ka ng violation kasi sa dami ng pagkakataong pumunta ang opisina, ang taga-agency sa inyo, sa post mo, yun pa talagang nangyari na may dala ka, na sumagot ka sa cellphone, naggamit ka. So sir, kahit nasabihin mong may dahilan ka, may tama kang dahilan, mayroon pa rin silang dahilan bakit ka tinanggal. Hindi ka pwedeng, maliban lang kung iligtas ka ng kumpanyang pinagdudutihan mo, ma'am, na tinanggal ako ng
agency ko, ma'am. At kunwari, kilala ka na sa post mo, yung manager, bakit yun naman tinanggal? Namatayan na nga yung tao, ginanon nyo pa. So, maaring mailigtas ka ng kumpanya kasi sila naman talaga nagbayad sa agency. Pero kung ang kumpanya walang pakialam sa'yo, at pinakialaman ka ng agency mo, kasi nga may nangursunada dun sa pwesto mo, tanggal ka, sir. Ngayon ang tanong mo, pwede ko ba silang idole? Pag RTO, wala kang laban. RTO lang eh. Pero kung tinanggal ka sa agency, pinaliwanag ko na sa ibang mga video ko yan. Sabi ko nga, pasyalan nyo na kasi para malagdagan yung kaalaman nyo. Ano? So, kung RTO, hindi ka pwede magdole. Especially, may dahilan sila. Okay? May dahilan sila na bakit ka tinanggal. Nagamit ka ng cellphone. Although kahit mayroon kang tinatawag na dahilan, sapat na dahilan, bakit mo ginamit. Hindi tayo pwedeng idahilan mo na mayroon kang emergency sa bahay nyo. Kasi ang trabaho, di ba nga sabi ng mga taga-showbiz nga, the show must go on. Kung ikaw entertainer, yung mga showbiz ba, pag mayroong, di ba mga kwento ng artista, namatay yung nanay nila, namatay yung kanilang lolo, lola, pero nasa ibang lugar sila magsushow, hindi nila pinaparamdam sa stage na namatayan sila. Kasi wala namang pakialam ang tao sa kalagayan nila. Kunwari, komedyante ka, singer ka, kunwari, kakanta ka sa isang pesta. Tapos, pagkanta mo sa, wag mong sabihin guys na ang layo ko na sa singer. In-example ko lang to guys ha. So, kakanta ka, hindi mo pwedeng sabihin, bakit ka umiyak? Namatay ka si lolo ko, ganun-ganun ka sa stage. Hindi. Unang pakialam ang tao sa'yo. Kaya pumunta yung tao sa'yo doon sa pesta ng kinakantahan ng artista dahil gusto ka nilang panoorin at tingnan sa personal. Kaya yung mga artista, the show must go on. Di ba? Whatever it takes sa yung sitwasyon. Ganon din tayo mga gwardya. Okay? Kahit anong sitwasyon natin, kailangan ang performing of duty natin, yun ang unahin natin while performing our duty. Okay guys? Naintindihan nyo na guys? So kung ang pwesto nyo, bawal mag-cellphone, bawal mag-cellphone. Bawal magbasa. Kasi nasa code of conduct naman talaga yan. Kasi nga, mawawaglit ang iyong atensyon sa area na maaaring magawan ng kasamaan ng mga masasamang tao. Maaring magiging sanhi pa ng aksidente ng kumpanyang pinagjujutihan natin. Okay? So, yung nag-comment, I hope next time, knowledgeable ka na. Meron naman tayong channel. Kaya nga nandito ako sa inyo eh. Magbibigay sa inyo ng dagdag kaalaman habang nagjo-duty. Sir, ang naging sitwasyon mo ay yung pagtanggal sa'yo, ang tawag dyan, nabutasan ka. Nabutasan ka. Huwag nating i-dahilan na ang ating sitwasyon. Wala silang pakialam sa atin, sir. Ang pakialam nila, nandiyan ka. O, habang hinahire ka, ito ang sweldo mo. Ito yung araw mo. Payag ka ba? Pumayag ka. O mag-duty ka. Ganun yun. Pero kung gagawa ka ng hakbang na violation sa ating trabaho, ay may dahilan silang itanggalin ka. Especially kung maganda yung pinagjujutihan mo at susulutin ng mga tauhan, ng mga tao sa agency. Okay? Maliwanag ba tayo, guys? Kung maliwanag, guys, hingi ako ng like. Pero kung nalabuan naman kayo, nagalit kayo sa sinasabi ko, dislike the video, guys. Dislike lang. At kung may katanungan kayo at kalituhan sa mga pinag-usapan natin or sa ibang topic, comment lang, guys. Libre yan. So, paano yan, guys? Don't forget to subscribe, notification bell, at see you sa next video, guys. Bye-bye!